Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin na lamang po ninyo akong Allen, tubong Marinduque, at sa kasalukuyan ay 47 na yung edad. Pamilyado na rin po ako ngayon. May asawa akong tawagin nating Marlene at meron ding 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Sa ngayon ay payapa naman po yung aming buhay. Ngunit tuwing sumasagi nga sa isip ko yung mga nangyari noong dekada 90, ay bumabalik pa rin yung kilabot at bigat ng aking dibdib. Hindi ko akalain yung pinakamalaking bangungot ng pamilya ko ay manggagaling pa sa sarili naming kadugo. Isang kamag-anak na dapat ay sandigan. Ngunit siya po palang magdadala ng lagim. Noong panahong yon ay simple lamang yung pamumuhay sa aming baryo. Lupa yung kabuhayan ng halos lahat. May ilan ding nangingisda, pero karamihan ay bukid nga yung inaasahan. Ang mga kalsada ay hindi naman sementado, kundi lupa pa at bato na malubak. At kapag tag-ulan ay medyo madalas at malikabok naman kapag tag-araw. Ang ilaw namin sa gabi noon ay gasera pa at kandila dahil wala pa namang kuryente sa mga baryo. Ako'y nagsisimula pa lamang noon bilang karpentero. Kumakapit din sa pagtatanim at pag-aani ng palay. Si Marlene naman po na asawa ko nga ay walang sawang nagtitinda ng gulay noon. Kamote, saging at kung ano-ano pang mga gulay. Kahit ano pong pwede ibenta sa baryo o sa palengke. Unti-unting nagkakaroon kami ng kaunting ipon noon at pangbili rin ng gamit. Nakapagpatayo pa kami noon ng maliit na bahay na pawid at kawayan. Nakabili rin kami ng kalabaw sa sipag at tiyaga. At nakapag-alaga rin ng ilang mga baka at manok. Talagang masipag po kasi kami at nagtutulungan. Para po sa mga kagaya namin noon ay napakalaking bagay na ng mga nabanggit ko. At doon na nga po nagsimula yung lahat. Doon nagsimula yung inggit ng isang kamag-anak na matagal na naming kinikilala, ngunit hindi ko lubos na kilala yung tunay nitong pagkatao. Ito ay pangalanan po nating Tito Miguel. Matanda na po noon itong si Tito Miguel. Mga lagpas 6 na po na rin po yung edad, ngunit hindi pa naman mahina. Malakas pa yung pangangatawan. Masipag rin sana kung gugustuhin, ngunit kilala po ito sa baryo bilang masungit at talagang mainitin po yung ulo. Palagi ring nakatunganga kapag walang ginagawa. Marami na rin kumakalat na mga sabi-sabi noon tungkol sa kanya, na hindi umano siya nakapag-asawa dahil may kung ano itong masamang ugaling kinikimkim. At meron din daw koneksyon sa mga kakaibang gawain sa gabi. Hindi ko alam po anong ibig sabihin talaga nun, pero hindi ko na po yun pinapansin. Isang araw noon ay dumalaw nga ito sa bahay. Umupo nga po ito sa papag at humugot ng buntong hininga. "Allen, pamangkin, hirap na ako pautangin mo naman ako kahit 1,000. Ako na yung bahala kung kailan ko mababayaran." Sambit pa nga po nito na nagpapaawa. Pero noong mga panahon pong yon, talagang napakalaki po ng halagang 1,000. Hindi po yun basta-basta ang pera, lalo na po sa mga kagaya namin. Ang hawak ko lang po noon ay 500 dahil kakabili ko lang din ng kung ano-anong pangangailangan ng pamilya. At yun lang po yung kaya kong ibigay. "Tito, pasensya na po ha. Ito lang po yung kaya ko sa ngayon eh." Sabi ko pa nga po noon sabay abot sa kanya ng 500. Akala ko'y maiintindihan naman po nito. Pero nag-iba yung kanyang tingin sa akin noon. Biglang naging matalim. Parang ako nga ay may nagawang kasalanan sa kanya. "Yan lang? Sa dami ng ipon nyo, yan lang?" Sambit pa nga po nito. At sa halip na magpasalamat ay umalis po siyang nakasimangot noon. Hindi po niya tinanggap yung pera. At simula po noon, tila ba nagbago yung hangin sa pagitan namin. Lumipas pa nga po yung mga ilan pang linggo. Unti-unting lumantad yung kanyang galit noon. Hindi na po niya yon tinatago. Isang umaga noon, habang nagpapastol nga ako ng baka, ay napadaan si Tito Miguel. Wala namang dahilan, pero bigla na lang po siyang pumulot ng bato noon at binato po niya yung aking alagang baka. Tumama po ito sa tagiliran ng hayop at napatakbo po ito. Muntik pa nga po yung mabalian ng paa. Ay syempre, galit rin naman po akong lumapit kay Tito. "Tito, bakit nyo naman ginawa yon?" Tanong ko pa sa kanya noon. Ngunit ngumisi lamang po ito.
Sa akin dapat yung bakang yan eh, hindi iyo. Sambit naman po nito. Pagkatapos ay naglakad siyang palayo. Walang bakas at pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi ko rin alam kung anong ibig niyang sabihin sa kanya dapat yon. Kami yung bumili nun. Isang hapon rin po noon, habang nagwawali si Marlene sa labas ng bahay, ay dumaan po ulit siya at biglang sinipa po nito yung bakod namin na kawayan. Malakas po yung pagkasipa nito na medyo humapay po yung aming bakod. Nagulat nga si Marlene noon at agaran siyang pumasok sa bahay. Bago pa sa tuluyang makalayo ay narinig naming nagsalita pa po ito. Hindi magtatagal yan. Sambit pa po nito. Siyempre nagalit po ako ulit noon at hahabulin ko sana siya pero pinigilan na rin ako ng asawa ko. At ang sabi nito ay hayaan na rin namin yung matanda dahil baka mainit lang yung ulo. Minsan po noon, habang pauwi ako galing sa bukid, ay nakita ko siya sa gilid ng daan. Nakatitig lang sa akin ng matalim. Walang salita, walang galaw. Nakapako lang po yung tingin nito sa akin. At wala rin itong kahit na ano pang winika. Nang dumaan ako, ay narinig ko siyang mahina pero malinaw na nagsalita. Walang yaman na tatagal sa inyo. Sampit pa po nito. Napalingon lang po ko noon pero agaran din naman siyang naglakad palayo. At tulad ng dati nagawa ko pa rin pong magtimpi. Dumalas po yung mga ganong pangyayari. Minsan ay dinadamayan siya ng ibang kapitbahay na para bang siya yung naaapi. Pero sa totoo, kami yung hindi tinatantanan ng kanyang mga paninindak. Nung una, akala ko'y simpleng inggit lamang po yung tungkol dito. Ngunit may mga kakaibang bagay na pong nangyayari na hindi ko na maipaliwanag. Isang manok po ng malusog kahapon ay kinabukasan ay patay na. May bakas ng tila kagat sa leeg. Yun po yung natagpuan ko isang umaga noon. Pati na rin po yung aso naming bantay sa gabi ay bigla na lang pong nanghina at hindi na po ito nagising. Ang baka naman naming inalagaan ng ilang taon ay nagkasakit rin po noon at namatay kahit na anong gamutan po yung aming ginawa. Gabi-gabi ay meron rin akong naririnig na mga kaluskos sa aming bubungan. Pero minsan ay sumili po ako noon at nakita ko na may malaking anino ng tao ang mabilis na tumalon palayo. Nung sunod pa na gabi ay nagising nga si Marlene noon sa pakiramdam na parang merong nakatingin. Paglingon po nito sa may bintana, meron pong pares ng matang kumikislap doon. Paglabas ko nga ay wala naman akong natatnan, kundi malamig lang na hangin. Malamang ay umalis po ito agad. Dito na nga po nagsimulang magduda yung mga matatanda sa baryong napagkwentuhan ko noon. Si Miguel yan, wala nang iba. Bulong pa po ng isa. Maitim na gawain yan sa gabi. Mag-ingat kayo kahit katugunin nyo yan. Sambit naman ng isa pang matanda. Isang gabi po noon, halos kabilugan na rin ng buwan. Nagising ako sa iyak ng panganay kong anak. Pagbukas ko ng pinto ng kanilang kuwarto, nakabukas po yung bintana at malamig na hangin yung agad na sumalubong. Lumabas nga ako noon dala yung itak at nakita ko po ito. Walang iba kundi si Tito Miguel. Nakasabit sa puno ng mangga. Nakangiti. Ang mga matay naglilihab sa pula. Allen, sigaw pa po nito. Sisingilin na kita. Hindi sapat yung 500 mo. Kulang yon. Sambit pa nga po nito na talaga namang kinilabutan ako. Para akong kinuryente sa kabanon. At nang sumugod po ito, agaran ko namang itinaas yung ita ko at tinaga ko yung kanyang balikat. Mukhang akala na hindi ako manlalaban at wala akong armas dahil nagawa ko po yung maitago agad nung lumabas ako. Kaya't nagulat po ito. Napasigaw nga po siya noon. Ngunit imbis na madapa, ay mabilis po itong tumalon palayo. Naiwan yung bakas ng dugo sa may damuhan. Hindi po ako nakatulog ng gabing yon at pumunta nga ako sa ilang kababaryo. At ang sabi po nila, Allen, sundan mo na agad. Kung hindi ay gagaling yung sugat nun at babalik siya ng malakas. Sabi pa nga po ng matatanda, hindi raw agad yun makakauwi ng ganon kabilis dahil nanghihina pa raw yun malamang. Yun po yung tinatawag ng ibang matatanda na sulang.
Dapat daw ay gawin ko yon upang matuluyan na nga yung aswang na yon. Para po yung isang lumang paniniwala na kapag nagkasugat umano yung aswang, ay dapat mong puntahan agad yung bahay nito upang tuluyan na nga po ito at hindi niya magawang pagalingin yung kanyang tinamong malubhang pinsala. Hindi po ito basta-basta. May takot at disiplinang kasunod. Kailangan may magpatibay sa hangarin mo. At kailangan talagang hindi ka mag-isa dahil baka ikapahamak mo rin. Bago pa mahuli yung lahat, nagdala na nga po ako noon ng itak at gasera at nagtungo sa bahay ni Tito Miguel sa dulo ng baryo. Wala akong kasama pero lakas ng loob lang yung baon ko. Ang paligid ay napakatahimik. Tanging mga huni ng kuliglig at alulong ng mga aso yung maririnig mo sa hindi kalayuan. Paglapit ko, ay naamoy ko agad yung malansang singaw ng dugo. At pagbukas ko nga po ng pinto, ay nagawa ko nga po siyang madatnan doon. Mukhang hindi pa ganun katagal nung dumating siya doon. Nakahiga ito at hawak-hawak niya yung kanyang sugat. Nakita ko rin pong nilalabas niya yung kanyang mahabang dila noon. At nung may gagawin na nga po sana ako doon sa matanda, na noon ay gulat na gulat sa pagdating ko, ay nagulat rin po ako nung meron pang ibang mga kamag-anak na nagsidatingan. Sina Mang Rico, Aling Cora, at yung iba pa nga pong pinsan nitong matandang aswang na ito na syempre kamag-anak rin namin. Dala po nila yung mga sulo at yung kanilang mukha ay talagang galit. Hindi sila takot noon. Hindi rin sila nagulat at hindi na rin nagtanong. Alam nila kung anong dapat na gawin. Hindi na raw namin kailangan pang magdalawang isip. Huwag ka nang magdalawang isip, Allen. Mahina ngunit mabigat na sabi ni Mang Rico noon nung lumapit ito. Kung hindi pa natin tatapusin ito ngayon, kikilos ulit sa gabi at meron pang ibang mga mabibiktima. Sambit pa nga po nito. Nagkatinginan po kami noon. May bigat sa mata. Talagang pagod na rin po kasi kami at itong lito. Hindi na kami nagtanong pa noon. Iniabot po nila yung ilang tela at langis na alam nilang ginagamit sa mga sinaunang paraan sa pagpapahina ng aswang. Meron din pong bawang na dinurog. Meron ding asin. At ilang banayad na mga dasal na pinipigil yung paghilom ng sugat na yon na alam nga nitong si Aling Cora. Mga salitang natutunan daw niya sa matagal na panahon na pagsama-sama sa mga albularyo. Itinuro raw sa kanya yon ng kanyang lolo. Hanggang sa dumating na nga po yung sandali. Pinahira namin ng langis yung paligid ng sugat para hindi agad magsara yung balat nito. Pinunasan rin ng mahigpit ni Mang Rico yung sugat habang hawak-hawak ko yung kamay ni Tio Miguel. Tumulo po noon yung dugo, ngunit may kakaibang pag-iling na lumilitaw sa kanyang mukha. Hindi po ito puot lang. May pagnanasang may balik yung kanyang dating lakas at baka patayin po kami nito. Hindi nga po nito nagawang paghilumin yung kanyang malubang sugat na tinamo dahil sa aming ginawa. At nasaksihan ko po mismo noon kung paano po ito unti-unting nanghina. Hanggang sa hindi na lang po namin na malayan ay nalagutan po ito ng hininga. Tama po kayo nang narinig. Namatay po itong si Tito Miguel. Nakita ko yung iba pang mga kamag-anak noon na tumahimik na. May luha rin sa gilid ng kanilang mga mata pero hindi na sila nagreklamo pa. Alam nila yung dapat naming gawin. At yun talaga yung dapat upang matigil na yung kalapastangan ng ginagawa ni Tito Miguel kapag gabi. Nung medyo kumalma na nga po yung lahat, pinauna na po nila akong umuwi noon. Sila na raw yung bahala. At sila rin daw yung bahalang magpaliwanag sa mga kababaryo kapag nalaman na nga ng mga ito na wala na yung matanda. Nanahimik lang po kami tungkol sa mga tunay na nangyari. At sinabi na lang po naming namatay ito dahil na rin malamang sa katandaan at meron ng mga iniinda sa katawan. Agaran po yung nilibing. Pero siyempre alam na rin ng ibang kababaryo na baka tinapos na nga ng mga kamag-anak yung pagkaswang nito. Pero hindi na rin po sila nagsalita patungkol doon. Alam nilang mas makakabuti yon sa baryo. Kaya wala ring sino mang nagreklamo. Nung mailibing na rin po ito, ay tumahimik na nga rin po yung mga buhay namin. Wala nang gumugulo sa baryo. At namuhay po kami ng tahimik noon dala po yung lihim na ginawa namin. Ito po yung kwento ko. Sana'y nagustuhan po ninyo ito. At dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat.